Magandang araw po sa lahat. Ito po si Teacher Bong para sa ating iTuro. Ang ating pong aralin ngayon ay mula sa Araling Palipunan 6th, Quarter 2, Week 8. Ang ating pong competency ay galing sa MELC, napapahalagahan ang iba't ibang paraan ng pagmamahal sa bayan, ipinamalas ng mga Pilipino sa panahon ng digmaan. Pag-usapan po natin na mayroong mga iba't ibang mga mananakop ng ating bansa, ang mga Espanyol, ang mga Amerikano at ang mga Hapones. Yung pong sa panahon ng mga Espanyol at panahon ng mga Amerikano ay napag-usapan na po natin yung mga naging ginawa o ginampanan ng mga Pilipino sa panahong yon. Ngayon naman po ating tutukuyin lamang ay yung digmaan na patungkol sa ikalawang digmaang pandaigdig na kung saan tayo po ay sinakop ng mga Hapones. So tingnan po natin yung ating pambansang awit. So araw-araw po ating ito naririnig noong meron po tayong face-to-face na pagkaklase. At sa hulihan po ng ating pambansang awit ay ito po yung mga maririnig natin. Aming ligaya na pag may mga api ang mamatay ng dahil sa iyo. Ito po mga katagang ito ay hindi lamang po mga salita na binitawan kundi mga salitang ginampanan din ng ating mga bayani. So para po natin masummarize kung ano yung mga ating pag-uusapan, yung iba't ibang kaparaan ng ginawa ng mga Pilipino para ipakita ang kanilang pag-ibig sa kanilang bayan, at po ilalagay yung ating screen na ito. Dito po makita natin yung mga paraang ipinakita ng mga Pilipino bilang pagmamahal sa bayan. Nandito po yung patuloy na pakikibaka gamit ang armas, pagbibigay ng pagkain, paggagamot sa mga sugatan, pagiging espiya, paghahatid ng mga sikretong dokumento, pagtutol sa mga Hapones, maaaring hayag at lihim, pagpapatakas sa mga POW o prisoners of war, at saka pagsulat laban sa mga Hapon. Marami pa pong kaparaanan na maaaring hindi pa nabanggit dito, pero makikita po natin mamaya sa mga talakayan kung paano ba ginampanan o ginawa ito ng mga Pilipino. Unahin po natin yung tungkol sa armas. So sa pag-armas naman pong ito ay noong bago po sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig, si Douglas MacArthur ay pinapunta na sa Pilipinas upang maging field marshal o maging pinakapinuno ng magiging tagapaghanda para po sa if ever na dumating nga yung digmaan sa Pilipinas. At sa kanyang pong paghahanda, syempre meron po tayong mga Commonwealth soldier o mga sundalo ng Commonwealth. Yun nga lang, sila po ay ilang taon pa lamang na hinahasa dahil kung matatandaan po natin ay tayo po ay sinakot mga Amerikano kung kaya wala po tayong ating sariling army. Kung gayon po ay tinitraining pa lamang o hinahasa pa lamang ito ni Douglas MacArthur at dahil nagkulangan na nga po yung bilang ng mga sundalo na ilalagay sa mga beachfront o yung mga nasa dalampasigan para nga pigilan ang mga pagdaong ng mga Hapones ay nagkaroon po ng enlistment. Ang ibig sabihin ng enlistment, no, ay sila po ay magpapalista para po maging mga sundalo. Kumbaga sila po ay yung mga magiging dagdag na sundalo bukod sa mga nakatalagang mga sundalo. Sumunod po sa mga nakikipaglaban ay ang mga kadet. Yung mga kadet naman po, ito yung mga nag-aaral sa mga military academy o for example ang mga PMA na kung saan sila naman ay dahil nga digmaan na po nun, syempre wala na pong academic, diretso na po silang sasabak sa digmaan. At ang sumunod naman po, ito nga po yung nabanggit natin, yung mga Commonwealth soldier. So sila po ay gumamit ng armas sa pasimulang digmaan. At noong pong sila ay nagapi na nawala na po yung Bataan Corridor, sumuko na po ito, yung ilan po sa kanilang nakatakas o kaya natili pang buhay ay nagpatuloy na lumalaban. At sila po yung mga bumuo ng pinaka-core o importanteng bahagi ng mga guerrilla. So ito po, no, nandito po sa ating kanan yung mga ranggo po at saka yung mga grupo para po mapag-aralan natin kung ano ba ibig sabihin pag sinabi nating batalyon, ilang tao yon, ilang grupo yon. So kapag ka po merong squad, ito po ay 7 hanggang 14 na tauhan. Kung platoon, meron po itong 3 hanggang 4 na squad o ibig sabihin 2 hanggang 50 tauhan. Company, 2 hanggang 4 na platoon. Batalyon, 2 hanggang 5 company. Brigade or regiment, 3 batalyon. Division, 2 hanggang 3 brigade. Corps, 2 hanggang 7 division. At saka field army, 2 hanggang 5 corps. Kung matatandaan po natin, yung huling laban dito sa Bataan, no, yung laban sa Bataan, ay nagkaroon po tayo ng 2 corps doon na kung saan meron po tayong first corps at saka second corps.
yung sa kaliwa at sa kanan ng Bataan Peninsula. So yan po yung mga iba't ibang mga kabilangan ng mga manananggol ng ating bayan, no? Patungkol po dito. Ito po yung mga na kanilang mga ranggo, no, mula sa sergeant hanggang sa 4-star general. So ngayon naman po, sumunod pa po sa paraan ng pagmamahal sa bayan yung hindi pakikipagtulungan. May mga Pilipino po na ninais pa ang mamatay kaysa makipagtulungan sa mga Hapones. Halimbawa po dito ay ang ating naging Chief Justice ng panahon na yon na si Jose Abad Santos. Si Jose Abad Santos po ay naging acting president ng Philippine Commonwealth matapos ibigay sa kanya ang kapangyarihan ng lahat na hindi nasasakop na kapulungan sa bansa ni Quezon bago si Quezon ay pumunta sa Australia. Siya po ay nadakip sa Barrio Tubod, Bareilly, Cebu noong ika-11 ng Abril 1942. Mas ninais po niya na siya ay patayin kaysa makipagtulungan sa mga Hapones. Yung kanya pong napakahalagang binanggit ay dun sa kanyang anak, yung "Do not cry, Pepito, show to these people that you are brave. It is an honor to die for one's country. Not everybody has that chance." Ang tubong Pampanga pong ito ay kasama sa mga 3 na larawan na makita po ninyo sa 1,000. Sila po yung 3 naging martir noong panahon ng mga Hapones. Ito si Jose Abad Santos, si Vicente Lim, at saka si Josefa Lianes Coda. Nakakalungkot man pong sabihin, pero ang 3 ito, ang kanilang pong common sa kanila, pare-pareho pong hindi alam kung nasaan ang kanilang mga labi. Dahil pare-pareho po silang mga namatay o pinatay sa mga lugar at pagkatapos ibinaon sa mga hindi nakamarka na mga puntod. So, yun po yung commonality ng 3 ito, bukod sa sila ay mga naging bayani. Okay po? Sumunod, yung mga pagsalungat. Bukod sa hindi pakikipagtulungan, may mga lantarang at saka may mga lihim na sumasalungat sa mga utos ng mga Hapones. Ang halimbawa po dito ay ang nag-ina ng GSP on Girl Scout of the Philippines na si Josefa Lianes Escoda. Siya po ay tumulong kasama ng kanyang asawa na si Antonio sa pagbibigay ng pagkain, ng gamot, ng mga iba pa po mga kagamitan sa mga lumalabang mga Pilipino at Amerikano sa mga Hapones. Siya po ay nadakip at nakwento na po natin nung nakaraang aralin kung paano po siya ay nakitang huling nabubuhay at pagkatapos po ay pinaghinalaan ng kanyang po mga labi ay nasa Manila Lord's Cemetery. Katulad po na nabanggit natin kanina, siya po ay isa sa mga 3 na kung saan hindi po alam kung nasaan po eksaktong labi niya sa lugar na yon. At bukod sa mga nakalantad, mayroon din po mga naging tago na example po nito ay sina Conchita Sunico at saka Helena Benitez. Si Conchita Sunico po ay ang 1935 Miss Philippines na po. Ang isa sa mga naging tulong nila, kamukha po nitong si Josefa Lianes Coda, sila po ni Helena Benitez, ay sila po yung nagbigay ng mga koreo o yung mga sulat sa mga bilanggo mula sa mga nasa kulungan patungo sa kabilang kulungan. So ibig sabihin, nagbibigay po sila ng mga impormasyon na po sa mga Filipino at American na lumaban sa ating bansa. At meron din po silang mga tulong sa mga sugatan at nagbigay sila ng mga kusinang pampamayanan na kung saan pinapakain po nila hindi lamang po yung mga nagugutom talaga, maging pong yung mga naging biktima ng karahasan ng mga Hapones at maging yung mga patago po yung mga guerrillang lumalaban sa mga Hapones. So ito naman po si Helena Benitez. Siya naman po yung 1956 na nagtatag ng Bayanihan Dance Company, yung sikat po na mga mananayaw sa ating bansa na kung saan nakalala po yung mga sinasayaw ay yung mga ating mga katutubong mga sayaw dito sa ating bansa o yung mga folk dance. Sumunod naman po yung mga magpakita ng malasakit sa kapwa, si Jose P. Laurel. So medyo controversial po yung bahaging ito, yung kay Jose P. Laurel, kasi nga marami po rin po nagpaparatang sa kanya ng kolaborasyon sa mga Hapones. Tinatawag po siya na, binibigyan nga po siya ng kasong treason. Na po. So, sino po ba si Jose P. Laurel? Si Jose P. Laurel ay ang ikatlong Pangulo ng Pilipinas. Ito po ay batay sa ikalawang republika. Ito po yung puppet republic ng mga Hapones. Naging abogado po ng ilang Hapon bago ang digmaan. May honorary doctorate sa University of Tokyo at may anak na nag-aral sa Japanese Military Academy. Kung kaya, itong si Jose P. Laurel ang pinili bilang maging presidente. Na po. So kung papansinin po natin mabuti, nagkaroon po na kasi ng pagboboto tungkol sa asembleya na tinatag ng mga Hapones at doon nga po lumusot
bilang presidente itong si Jose P. Laurel. Bakit po naging best choice siya ng mga Japanese na po? Una, yun nga yung naging siya abogado ng ilang Hapon. So nalaman nila yung kanyang dunong. Sumunod ay meron po siyang honorary doctorate sa University of Tokyo. At sumunod po ay meron siyang anak na nag-aral sa Japanese Military Academy. Kaya po akala ng mga Hapones ay buong puso pong makikipag-collaborate itong si Jose P. Laurel. Pero po, ang pinaka naging dagok sa kanyang pamumuno ay yung sinusunan niya po yung pagkain at kaguluhan sa bansa. At marami pong pagkakataong iniligtas ang mga Pilipino sa batas at karahasan ng mga Hapones. Sa iba't ibang pagkakataon po, basta nabigyan ng pagkakataon na magpasya, ay kanya pong inuuna interes ng mga Pilipino. Dito po ay masabi natin na dito po hindi siya nakipagtulungan talaga sa mga Hapones. Kumbaga ang ginawa niya lamang po ay nanguna po siya sa ating bansa para maiwasan po yung kaguluhan dito, kung saan baka lalo pong mapadami pa yung listahan ng mga mamamatay ng mga Pilipino, at saka po ay nabigay po siya ng solusyon sa pagkain na kung saan nagdaraho po kasi ang mga Pilipino dahil nga kinakamkam ang kanilang mga lupain at kanilang mga pagkain, ang kanilang mga ani, maging ang kanilang mga hayop ng mga Hapones. Kung kaya po, minabuti din ni Jose P. Laurel na hindi lang po maging pangulo ng tinatag na pamahalaan ng mga Hapones, kundi maging pangulo po ng maging pangulo habang hinihintay ang pagbabalik ng mga Allied Forces. Sumunod po ay ang akdang may pakahulugan. So gumamit din po ng literatura ang ilang mga Pilipino para ipakita yung kanilang hindi pagkakagusto sa digmaan, maging pong yung pananakop ng mga Hapones. So nagpakita po sila ng kanilang katapangan sa pamagitan ng pluma at papel. So sa digmaan pong ito, ipinakita ng mga Pilipino yung paggamit ng iba't ibang uri ng literatura upang pumuna sa pamuno ng mga Hapon. Tandaan po natin na nang tayo ay sakop ng mga Hapones, ay tuloy-tuloy pa rin po yung digmaan na nagaganap dahil nga meron tayong mga puwersang gerilya na lumalaban pa rin. Kung kaya ang ilan naman po ay naggumawa ng mga tula, yung halimbawa po nito yung Katubusan, Nasaan Ka ni Mabini Rey Centeno, Nangangailangan, Isang Mamimili ni Manuel Bautista, at Tula sa Tagatulak ng Kariton ni Pedro Dandan. Ang mga ito po ay mga akda na kung saan kung babasahin mabuti ay nagsasabi po ng mga naging kabuktutan ng mga Hapones. Dahil nga po sa Filipino o Tagalog ang pinagamit at mga Hapon at mga vernacular na pananalita, ay naikubli po sa mga akdang ito yung mga hindi po nila pagkakagusto sa mga Hapones. Kahit po na may mga censorship, no, yung mga nagtitingin kung meron po bang mali o tama o meron po bang kontra sa mga Hapones. So hindi po ito na-censor. Sumunod naman po ay bukod sa mga hakdang may pakahulugan ay yung mga comics. Opo, sa comics, ipinakita pa rin ng mga Pilipino kanilang pagmamahal sa bansa sa pamamagitan po ng pagpapahayag ng kanilang insulto sa mga Hapones sa pagkakataon po sa paraang hindi nila namamalayan. Halimbawa po dito ay yung The Philosopher of the Sidewalk ni Gat, na kung saan papakita po natin dito na may isang lalaki na nakikita na mahabang pila, pumila siya. Nung siya nalaman niya na bigas lamang yung tinitinda. Ito po ay isang sarcastic view para po sa mga Hapones na kung saan bigas lamang ang kayang maitinda dahil nagkulangan na po ng mga pangangailangan sa pagkain dahil nga po kinukuha ng mga Hapones o dili kaya po yung kanilang mga lupain po ay hindi nila masaka dahil nga sa takot sa mga pang-aabuso na gagawin ng mga Hapones. Sumunod po, habang pong nakikipagdigma din ng mga gerilya at tuloy-tuloy ang digmaan para sa kalayaan ng Pilipinas, sa pamagitan po ng pinagsanib na puwersang Pilipino at Amerikano, ay may mga iba naman po gumamit ng sining para doon ipakita yung kanila pong galit o kaya naman po ay yung kanila pong hinagpis sa nangyayaring kasalukuyan sa bansa noong mga panahon pong yun. Halimbawa po nito yung The Marketplace during occupation po noong 1942, ginuhit ni Fernando Amorsolo. So kung papansinin niyo po itong guhit na to or itong painting na to, ay mapapansin ninyo na medyo para bagang wala namang masyadong masasabi na kakaiba. Pero kung titingnan niyo po doon sa larawan mismong ito, mapapansin ninyo na
kaunti lamang yung mga binibenta. No? Maging po yung nandun sa mga likuran, papansin niyo po. Tapos, mas marami pa yung bumibili kaysa sa nagbibenta. Hindi lamang po ibig sabihin nito na ganoon na normal lang naman yon, hindi po yon. Pinapakita nito na talaga naging konti yung supply ng mga pagkain nung panahon ng mga Hapones. Ito po yung bandila ng mga Hapones, nandito. Tapos mayroong isang gwardiya. Po. Yan. So bukod po dyan, meron pa po tayo yung dalawang obra nitong si Ricarte Puruganan noong 1944. Sumali po si Puruganan sa patimpalak sa paggawa po ng obra. Ito nga po yung kanyang mga ginawa. Pero dahil nga sa itong kanyang obra ay diretsyong tumatama sa mga Hapones, ito po ay disqualified. Pero nung una po ay mga finalist talaga to, no? Kasama po to sa mga finalist talaga. Ito po yung The Graveyard ang ni Ricarte Puruganan. Sa The Graveyard po, mapapansin po natin, ito po yung nagpapakita ng larawan ng mga bangkay na namatay at itinatapon nga po. Dito po nga po sa parang the mass burial sa Kapas. Yan po. No? Ito po yung mga naghinukay tapos tinatapon nilang dyan yung mga bangkay. Yan po. So, syempre, nasa-censor yan dahil yan po ay kumakalaban sa mga Hapones. Sumunod naman po itong Give Us This Day o yung The Railroad Scene noong 1944 din ni Puruganan pa rin. Na po. Dito naman, pinapakita naman po dito yung kaguluhan na po sa pagsakay ng tren. Ibig sabihin, gantong-ganto yung sitwasyon ng Pilipinas. Magulo, wala masyadong mga pagkain, tapos napapahamak ang iba. So, pinakita po ni Puruganan na ganito kagulo ang pamamahala ng mga Hapones sa bansa. Kaya po, itong kanyang mga dalawang obra ay hindi po nasama, na disqualified po siya. Sumunod, ang napakahalaga ay yung pagpapakita po ng pagmamahal sa bayan ng mga ordinaryong Pilipino. Kahit ordinaryo lamang po tayo, ay pwede tayong makatulong ng panahon na yon dahil yung mga ibang pong. So, yung sumunod naman po ay yung pagpapakita ng mga ordinaryong Pilipino na kanilang simpatsya at saka tulong. Noong panahon po ng Death March na po, na kung saan habang lumalaban pang korehidor at ito namang bataan nga ay bumagsak na, ay yung mga nagmamarcha pong mga Pilipino at Amerikanong mga sundalo ay tinatapunan ng mga pagkain o kaya inumin ng mga Pilipino para po mapagpatuloy nila yung kanilang paglalakad dahil hindi po sila nabibigyan ng mga pagkain na sapat at saka sila po ay pagod na at hapong-hapo. At iba po sa mga nandito, sa mga nasa Death March, ay pinatakas ng mga Pilipino kahit po ang kanilang buhay ay maaaring pong maging kapalit na kanilang ginawa. So ito po yung mga iba't ibang kaparaanan na ginawa at pinakita ng mga Pilipino bilang pagpapakita ng pagmamahal sa bayan. So ating pong competency ay napahalagahan ang iba't ibang paraan ng pagmamahal sa bayan ipinamalas ng mga Pilipino sa panahon na digmaan. Ito po si Teacher Bong nagsasabing stay home and stay safe. Salamat po sa pakikinig.